sinabi ko kanina, hindi siya termino. Ngayon, ang binanggit kanina, termino. Confirm natin. Pastor Val, pakisagot lang ng mabilis. Ito yung mic. Di ba sabi mo, ang nakasulat sa Bible, bride, hindi Berean, tama? Oo, hindi Berean, bride. Okay, salamat. So, ang ibig niya sabihin, terminology. Tulad ng sinabi ko kanina, pangalan versus katangian. Okay. Narinig ko, mararapture ba yung katangian? Meron talagang katangian yung mararapture. Amen ba kayo? Amen. So, ang kahalagahan ng katangian, ito, marami sa mundo ngayon nag-aangking bride. Amen? Amen. Marami sa mundo ngayon nag-aangking, born again sila. O, hawig na hawig yung paksa namin. No? Yung nag-aangking. Pero yung master key sa akin, hindi yung pangalan o katawagan. Ang master key sa akin yung katangian. Maraming katangian siya. Merong isang mahalagang katangian na tinuturing kong master key. Yung pinakamahalagang katangian. Yung katangian na yan, may kinalambong sa salitang repentance. Yung repentance na yan, dinugtungan ko pa ng terminology na Berean type ng repentance. So, bakit ko ginamit yung term? Hindi importante kung anong term magamit. Ang importante, ano bang ibig mo sabihin? Kasi sa iba, bawal ang term niya. Pero siya, gumagamit din sila ng term na hindi nakasulat. Hindi kasalanan gumamit ng term na hindi nakasulat sa Bible. Style ni Elisoriano yan. Madaya rin si Elisoriano. Gumagamit din siya ng term na hindi nakasulat sa Bible. Gusto ko ikwento yung setup ko sa Facebook. Binibira ako. Saan ika nga nakasulat? Tinanong ko, nakasulat ba yung dating daan? Dating landas nakalagay. Nakasulat ba yung mass indoctrination? Hindi mo naintindihan. Nagpapaliwanag ka pa. O pwede ka pala gumamit ng term na hindi nakasulat. Ako bawal gumamit ng term hindi nakasulat. Magkakot sila ng talata na huwag hihigit sa nasusulat. Hindi naintindihan yung term na yan. Hindi yung letra por letra, kundi yung kahulugan, yung mensahe. Dito na tayo sa Berean type na repentance. 1 minute. Itong Berean type of repentance, may kinalaman sa Word of God. May kinalaman sa message of the hour. Kaya yun ang pinahalagahan. Ang nangyari kasi sa end time, shortcut lang naman ito, marami pa kaming oras. Ang nangyari sa end time, katulad nangyari sa denomination, pinagmamalaki ang message of the hour, pero nag-period. Ang Berean type of repentance, hindi ka mag-period, magiging progressive ka. Okay, yan lang. Time. Brother Val, naalala mo yung sinabi ko kanina? Tungkol sa term? Naalala mo? Saan yung mic? Nasagutin na. Anong ibig mong sabihin doon sa tanong mo? Yung sinabi ko kanina lang, nung tumayo ako, kung naalala mo. Ang sinabi ko, ang bride ay gender na pambabae. Hindi yung sinabi mo, ang sinabi ko, kung nakuha mo yung sinabi ko kanina. Hindi, problema mo yun, hindi ko problema. Sige, kung hindi mo nakuha, okay lang yan. Okay lang yan. Sa isang debate, mahalaga kunin mo yung panig ng kabila para masagot mo na eksakto. Kung hindi mo na kinukuha, magiging ano lang yan. Anyway, ako, naiintindihan ko si Pastor Val. Matagal ko na narinig It's the same, wala namang bago. So, hindi bride, kundi Berean. Ang problem dito ay put words in my mouth. Hindi lang siguro dito, kahit siguro sa ibang lugar. Sa pag-i-interpret, nadadagdagan ng words. Ang ng words, hindi bride ang mararapture, kundi Berean. Sinabi mo yun, di ba, Pastor Val? Hindi bride ang mararapture, kundi Berean. Saan nakasulat? Yan ang tanong, di ba, Pastor Val? Yan ang tanong. Yan ang tanong, di ba? Ang tanong ko, saan sa Biblia na hindi bride ang na-rapture? Oo. Yun ang importante. Okay. Ngayon, ito yung problem.
Hindi ko sinabi yun. Nakuha niya? Hindi ko sinabi yun eh. So hindi mo pwede hingin yan ang isang bagay na hindi ko sinabi. So dito tayo. Unawain natin ang paksa kasi para tuloy-tuloy yung latag nito eh. Ang bride ng Panginoon, marami siyang katangian. So, may mga katangian siya na abot ng iba at may katangian siya na hindi abot ng iba. Tatlong klaseng garment. Kaya tatlo. Oo nga. So, sabi nga niya, marami naman bogus na bride eh. So, dito natin ina-identify yung bogus at hindi bogus. So, hindi sasabing, hindi bride. Walang ganong paliwanag. Hindi bride, kundi variant. Hindi sinasubstitute. Kung i-refute man ako ng iba, hindi lang mas si Pastor Gal, kahit ibang end time, dapat kunin objectively ang what I mean. Di ba? Hindi ko pa nga sinabi, naging word terminology na eh. So, ganito. Ano ba yung dinadrive ko? Hindi ba bride? No, hindi ko sinabing hindi bride. Hindi ko tinututulan yung terminology nila. Hindi ko sinasabing mali ang terminology nila. Galing nga sa propeta yung term nila. Yung term nga ng propeta, hindi na ako against eh. So, term pa nila. Yung term nila, yung siyempre sa pangangaral na hindi pa ako kilala, no? Oh, ang bride ang tatawagin. Sang-ayon ako dun. Oh. Ano ba yung tungkol dito sa Berean? Hindi ito labanan ng terminology. Ano ba ang mga characteristics ng bride? Yes. Okay, so yan ang punto ko. Mamaya. Okay, tuloy natin. Pastor. Sabi ni Pastor Bal, hindi katangian ang mararapture. Pero sinabi rin niya, ang bride ay may katangian. Tama ba? Tama ba? Ibig kaya? Yun ang sinabi mo kanina. Okay, kung sinabi niya, bride ang may katangian, sige, pwede ka magsalita. Ang topic kasi aaring ganap. Oo nga. Oo. Aaring ganap ba ni Kristo yung Berean? Sagutin mo muna. Ako muna yung magtatanong. Payag ka naman, di ba? Oo nga, ako nagpahintulot eh. Salamat sa paalala. Sinabing aaring ganap, hindi ba yun dun sa rapture? Hindi rapture ang issue. Ang issue, yung bride. No? May aaring ganap ba pag ni Berean na ugali? Ano kayo ma? May ugali pa ng Kristyano, ng bride, na hindi tamang ugali. Kaya rin ka na. Aaring ganap. Oh, wala. Salamat sa tanong. Wala. So, yung asal ugali, katangian. Kasi sabi ni Pastor Bal, hindi mararapture daw yung katangian. Pero pinaliwanag naman niya, ang bride ay may katangian. Wait. Tinuturing niya, hindi raw katangian yung new man, yung creature. Ay, new soul pa. Hindi yan katangian. Kayo mag-judge, hindi ba siya katangian? May fruits of the Spirit tayo eh. Hindi ba siya katangian? O, ibahin nyo yung term. Ayaw mo tawagin katangian, tawagin mo characteristics. English lang pala. So, laliman mo, ibang Tagalog term. Ano man tawag mo dyan? Okay? So, meron siya, ang bride meron siya. Sinabi na niya, meron eh. Di self-contradictory, meron. So, hindi naman, ang term ko, ang mararapture katangian. So, putting words in my mouth ulit yan. Hindi ko term yun, ha? Ang term ko, ang bride, may katangian. Na yan din ang term niya. Okay? So, pasok na tayo sa katangian niya. Yung mga churches ngayon, pag nagsabi lang bride, may narinig na mensahe, bride na, ang problema, ang isang masaklap na katangian, yung katangian ng Nicolaita. Sarado. Oo. Warning na warning ni Kristo yan. Yung spirito ng Nicolaita. Maraming nag-aangking bride, pero hindi nila alam ano yung spirito na kinaayawan ni Kristo. Yung katangian na kinaayawan ni Kristo. Shortcut tayo dahil maganda to, maraming palitan. Yung Nicolaita, pagiging sarado. Hindi lang siya sarado isip, sinupin niya yung sarili niyang common sense. Sinupin pa niya ibang tao. Sinupin niya yung kalayaan ng tao na patunayan sa salita ang lahat ng bagay. Turo ng propeta, patunayan sa salita ng Diyos ang lahat ng bagay. Pero ang ginawa ng mga samahan na nag-aangking bride, nasupil.
Kasi baka madaya kayo. Ako, payag ako, pansamantala, delay, pero hindi pwede habang buhay. Hindi pwede habang buhay na supil. Ano yung tunay na pagsisisi? Mamaya, ipapaliwanag ko sa ano yung tinutukoy kong tunay na repentance na meron yung bride. Dumaan ng bride yan. Yan yung tinutukoy ko, washed in the blood of the Lamb. So marami magsabi, they are washed in the blood of the Lamb. Pero, doon sa manifestation nila, hindi. Bakit? Nicolaita. Pag Nicolaita ka, you're not washed in the blood of the Lamb. Kung maliit na Nicolaita, pansamantala, nagkamali-kamali na Nicolaita, iko-correct ka ng Diyos. Kasi kung nasa yung Espiritu Santo, kung ano na hindi ka aya-aya sa Kanya, iko-correct ka. Kunwari, hahatol ka sa ibang tao ng mali. Hindi mo pa naman napatunayan, basta mo na lang in-assume, pre-assume. Ikukwento mo pa sa iba. Kailangan mag-open ka, open ka for correction. Turo ng propeta yan. So, isa yan sa mga characteristics ng bride, no? Na kaya meron siyang humble ministry. Konektado to dun sa ini-emphasize ko. Kumusta ba yung oras ka? 28 seconds. Bigay ko na para mas mabay. Narinig ko kanina, yung bride ay Nicolaita. Hindi ko tinuturo ang bride ay Nicolaita. Ang turo ko ang bride hindi Nicolaita. Kaya ako gumamit ng term na beren. Hindi Nicolaita ang bride. Okay? So marami siyang sinabi, yan din ang termino ko. May serpente, nagdaya sa babae, female gender siya. So, lahat ng sinabi niya, hindi niya talaga na-address yung puntos ko. Pero tutuloy ko yung puntos ko. Kahit hindi niya maintindihan, okay lang. Importante maintindihan niyo. Ang bride, yung sasakyan ko yung term na yung dinaya ng serpente. Maraming nag-aangking bride pero nadaya ng serpente. At yung tinawag ko ngayon daya na yun, yung Nicolaitan spirit. At didetalihin ko yung Nicolaitan spirit para straight to the point. Ang Nicolaitan spirit, hindi ayaw na nila patunayan ng lahat ng bagay. Basta sinabi ng kanilang pastor, yun na yun. Ako nyo? Ito, tutumpukin ko, anong Nicolaitan spirit na nakakapagpanubi dun sa damit ng bride. Kunwari, aangkin kang bride, pero damit mo, damit ng Babylonia. Paano ka naging damit Babylonia? Hindi lang yan worldly. Nicolaitan yun. Ano yung damit Nicolaita ng Babylonia ng nag-aangking bride? Nag-presume siya na sumusunod siya sa Word of God. Pero pagdating sa pagpapatunay ng katotohanan, hindi niya sinusunod. Anong hindi niya sinusunod? Magbigay kang talata. Oh, Sister Jocelyn, sigilin mo si Dave. John 5:39. O, tingnan, naglalaro ko rin ng bote, sa aking oras ko. Sigilin mo, hilahin mo yung tenga. Pinakit ko na yan para tumulong kayo lahat ng phone. Ano yung John 5:39? Search ye the scriptures, for in them ye think ye have eternal life. Search the scriptures. Si Joseph lang nakatanim sa akin, iberitan lang, he searched the scriptures. Parang kasalanan mag-search eh. Tama, search the scriptures. Pero kung search ye, okay lang yan. Pero yung naman yung he search the scriptures, binibiray lang sa saliksik. Hindi naman nanood si Joseph dito eh. Pero maganda mapakita. Kasi may daya, lalagyan mo na niya sa unahan. Search the scriptures, instructional yan. Ano pa? 1 Peter 3:15. Prepare an answer to them. 2 minutes. Mabilis lang tayo. Next. Ano pa? 1 Thessalonians 5:21. Prove all things. Tanong, dali. Anong katangian ng bride? Pwede mo kasumigaw para ma-record din yan. Anong ugali ng bride na aaaring ganap? Yung ang binanggit ko kaninang term, yan, di ba? Binibigay ko na yung detalye ng katangian na yan. So, ibig sabihin, walang aariing ganap si Kristo na hindi nag-search ng Scripture. Sa abot ng kaya nila.
Kasi baka sabihin, magnanakaw naman, di naka-search. So, di pa nakaabot yan. Sa puso nila, gagawin nila yan. Kahit hindi nila naubos lahat. Kasi may nagtanong sa akin, magsabi siya, ay, kailangan ba malalim ang alam? Kailangan ba alam lahat ng bagay? Hindi! Sa puso mo, gusto mo. Kahit hindi. Parang ganito, kung kaya mo magpabautismo, sinadya mo ayaw magpabautismo. Totoo ka ba? Kaya mo magdala ng Biblia, sinasadya mo ayaw magdala ng Biblia. Totoo ka ba? Yan yung nakasulat sa 1 Peter 3. Answer of a good conscience. Kaya mo, pero sinasadya mo ayaw. Ang katangian ng bride, kung kaya niya gawin, kaya niya pakinggan, kaya niya patunayan, gagawin niya. Hindi agad siya manghuhusga. Sister. Tanong ko lang kanina yung sabi ni Pastor Bal, na sabi niya, hindi, Dali na, usong oras. Diretso na. yung sabi kanina, di ba katangian dapat ni Kristo yung natin, yung susundan natin. Hindi naman doon nakasulat na Berean sa Bible, katangian ni Kristo. Terminology ulit yan. Pero yung katangian ni Kristo, amen ako kay Pastor Bal. So, abot ko siya, di ba? Ewan kung abot niya ako, maganda, objective yung term ko, kaya kopyahin, para successful na refute, di ba? Hindi yung another term to put in my mouth. Another term. 10 seconds. So, to be objective is one way. Yan yung part ng pag-ibig din, part din ng pagkabera, to be successful, to promote things. Bago niyo ako tanungin niya, sasabihin ng Mike. Gusto ko lang i-quote sinabi ni Pastor Bal, ang katangian niya, bride, kakasal. So, parang hindi man diretso, parang malapit sa negative na yun sa pagsasaliksik. Ngayon, gusto ko lang i-emphasize, ang tunay na bride, nagsasaliksik at hindi siya nanguhusga agad-agad, maingat siya. May sinasabi sa talata na hindi na siya nagkakasala. Lalo related yan sa Word of God na hindi siya nag-jump to conclusion agad. Open siya kung nagkamali siya. Okay, sige, tanong po. Dito po sa Acts 17:11, pinuli po ni Pablo nito yung mga taga-Berea kaysa sa mga taga-Thessalonica. So yung mga taga-Thessalonica po ba, wala ba, hindi ba sila part ng bride? Hindi ba sila part ng bride? Kasi yung aaring ganap lang yung mga Berea. O sige, ganito yun. Internally, bawat manampalataya sa Thessalonica, hindi natin masarado. So kung meron doon gagawa ng katangian na hawig sa ginawa ng taga-Berea, ikilalanin din ng Diyos yan. Pero ito yung sisiguraduhin ko. Hindi ka pwede na-convert, tapos kaya mong lumago, umabante sa mensahe ng kapanahunan. Tapos sasadyain mo hindi dahil sama-sama ka lang sa church. Maraming yung time, alam niya na. Alam niya, maraming uma-attend lang na church-goer lang. No? So, hindi yan tunay na bride. Ang tunay na bride, buhay yan sa word. Kaya tinawag na word bride. Ibig sabihin, bawat paksa na kaya sa abot ng kaya niya, gusto niyang matalakay, gusto niya mapag-aralan, gusto niya mapatunayan, at naghahanda siya ng sagot sa tanong ng ibang paliwanag. Kunwari, pwedeng akala niya mali, akala niya tama, sinasala niya sa acid test ng Bible, yan sa bini ng propeta eh. So, yung ganyan ginagawa ng tunay na bride, yan yung ina-emphasize ni kaya mas marangal yung taga Berea kaysa doon sa Thessalonica. Ang tipo ng Thessalonica, basta subo na lang eh. Hindi ko pa ginadjudge na lahat sila hindi bride. Pero yung basta subo na lang, hindi pwede habang buhay ganun. Pwede pansamantala ganun. Nakasulat yan sa Hebrews 5:12. Pansamantala ganun ka. Pero hindi pwede habang buhay ganun ka. Kailangan umabot ka dun sa level na you take it back to the word. So yung taga-Thessalonica dito na binabanggit, hindi ko. 2 minutes. Hindi lahat, no? Pero hindi natin ginajudge lahat, hindi. So, maaaring meron dun, gagawin din yan. Gagawin din yung ginawa nung taga-Berea. Pero, nauna lang yung taga-Berea gawin yan. Di ba? Naging buhay sa Word of God. May tagtaas ng kamay yata dyan, eh? Wala? O sige. Barbal. Ay, Barminan. Yung ugali ba ng taga-Berea na nakasulat ngayon dyan, naka-flash? All readiness of mind. Hindi ba yan aarihin ka na? Yun ang pag-aaring ganap. Salamat sa tanong. Meron akong gusto ipaliwanag.
Madalas niyo mabasa, pag walang pananampalataya, hindi ka aaring ganap. Alam mo, kung titigil ka lang sa katagang to, pwede ka madaya ng mga nagsasabing may pananampalataya sila. Dinitalya ng propeta na ang pananampalataya kailangan yung may pahayag. Revelated faith. Pag sinabing revelated faith, word-based. Hindi emotions. Hebrews 11:1, faith is the evidence of things not seen, the substance of things hoped for. Kahit hindi pa eksakto nakita mo, pero may ebidensya ka. Ang ebidensya ang Word of God. Susunod. Hindi kahit anong panampalataya. Maraming panampalataya sa mundo eh. So, kung kukulangin mo yung paliwanag mo, hindi pa kumpleto yan. Dinidetali natin para makilala natin yung tunay na bride. Segundo na lang. Yung mga bride ba, hindi ba nila ginawa yung search the scripture daily? Yun ang gusto kong Hindi, pakisagot mo lang, yes or no? Oo nga. Yan ang gusto kong sinasabi ko. Yan ang sinasabi ko na mahal ng bride ang Word of God. Alam mo kasi maraming nag-aangking bride, katulad ng denominasyon, tamad, sarado pa isip. Yung ibang masipag, sarado naman ang isip, mapanghusga. O jump to conclusion agad. Ang tunay na bride, maingat. Sinasala niya every jot, every tittle. Ninanamnam niya at chine-cherish niya yan. Okay. Pastor Val, ang Berean walang pastor. So, ewan ko saan niya. Sinabi ko ba yun? Hindi ko sinabi yan, di ba? Okay. Pero presumption na lang yan. Kasi, yung taga-Berea, ay naniwala ko may nagturo sa kanila eh. Baka ang pwede mo sabihin, habang buhay pa siya, eh tao lang ang sinusunod na pastor. Pag kayo ay bansot pa, meron kayong sinusunod na tao. Kahit maging Berean pa kayo, meron pa rin tao nag-evangelize sa inyo. Hindi ka pwede magsabing, walang nag-share sa akin, walang nagturo sa akin. Okay? So, hindi ko yung term. Pero kung yan ay conclusion ng iba, maling conclusion. Maling conclusion. Okay? Pangalawa, sabi niya, pag sinabi ko ba, hindi ako Berean, hindi ako mariligtas. Okay. Ito yung sagot ko. Since hindi naman terminology ang shahada eh. Hindi yung shahada, yung confession of faith for a Muslim. Confession of faith, ilang Berean ako para sabihin ligtas ako. Hindi yung term. So ano yun? Yung ginawa. Kahit hindi yan ang term mo. Walang term na ganyan si Barbara, walang term na ganyan si Bar Jackson, Bargan. Asikat pa, may samba lang. So, yung akto, ano ba yung Berean repentance na yan? From ignorance, may talata, Acts 17:30. Paano ka magre-repent sa ignorance? Kailangan patas ka. Kumuha ng panig. Hindi ka mag-jump to conclusion agad. Hindi ka nakasulat sa Bible yan ha. Pero, spoken word yan. Thunders yan. Totoo yan. Para ka hindi magkasala ng ignorance, huwag ka jump to conclusion. Huwag ka may partiality. Diba? May patas na representation ka. Pag yan ay importanteng doktrina, maliwanag pa sa sikat ng araw ang Bible dyan. Taas kamay, permanent. Dali. Sister Linlen, lakas ang boses. Paano po natin mapupultan this is the spoken word or the thunder? Ganito nga eh. Hindi letra por letra nakasulat sa Bible tulad ng Ilustriano. Kundi, kung ano ang ibig sabihin nun. Halimbawa, nakasulat sa Bible, repent from ignorance, di ba? So, if you're gonna repent from ignorance, magaganap po rin yung sinabi sa ibang kasulatan, prove all things. Oh. Hindi pwede ayaw mong gawin yan. Bride na ako, hindi ko na kailangan gawin yan. Ligtas na ako. Predestinado pa nga ako eh. Hindi ko na kailangan gawin yan. Pero may manifestation yun eh, kung may binhi ka from the beginning. Yun ang isang manifestation. Yun ang pinakamahalagang manifestation. Yung Acts 2:38, konektado sa Acts 2:36. Yun ang manifestation. They were pricked in their hearts and they asked, what shall we do? Repent, repent. Yung nasa nangyari sa 36. Hindi, kailangan alamin nyo eh. Okay, taas kamay. Go. Dali, tumatakbo. Bakit po gumagamit tayo ng term na rapture tapos allergic po tayo dun sa term na Berean? Pero ang ibig sabihin naman is
the Bible. Sagutin ko sa'yo bakit. Ang buong end time, ayaw nila sa term Berean. Dalawang dahilan. Unang-una, yung meaning ayaw nila. Ayaw nila yung congregation nila makikinig sa inaakala nilang lihis. Forever, forever. Number 2, yung term, excuse na lang yan. 1 minute. Yung term, yun na lang ang technique. Saan ika nga nakasulat? Ginagaya lang na lang si Elisoriano. Okay, Menan. May babasahin akong quotation ng prophet. Sabi niya dito, sa Proving His Word, 1964 yan. Sabi niya, now, it is impossible to some Christian find people who sometimes hold to wrong things, thinking it's right, but then these things should be proven, Amen. whether they are right or wrong. Okay. It is duty of all of us, Amen. Oh, ganda. as we are expecting to go to heaven. Amen. Yeah. Right. That's the attitude of the person who will go to The heaven. characteristic. That's the kind of Brother repentance. Branham, sinabi ni Brother Branham yan, sabi niya sa huli, yung pinakababa, that they might understand because no one wants to be found wrong, holding the wrong things. So we have a scripture. Jesus said, all scripture must be fulfilled, that we should prove all things. Amen. And then hold fast and hold right. Ito napakaganda. So every believer will do that. Pastor Bang, hindi ko na take note eh. Ano ang katangian ng bride na wala sa karamihan ng churches nag-aangking bride? Sabi ko kanina, hindi lang yung term ang ayaw nila eh. Ayaw nila na bukas ang miyembro. Ayaw nila na ang miyembro patas ang pagkuha ng ebidensya. Sa nakikita ko sa karamihan, pipigilan pa nga nila eh. Kahit 20 years na yung miyembro dun pipigilan nila yung miyembro kumuha ng ebidensya sa iba. Maybe no, bad. So, hindi lang pati ordinaryong kongregasyon pinipigilan nila. Pinipigilan pati yung pastor. Talo papa. May pastor malapit lang sa masinag. Gagayahin ka. Hindi na siguro nandun yun. Sabi ko, punta kayo rito, turo kayo sa amin. Ay, busy na, marami kami naman. So, may influential kasi merong godfather yun eh. Merong apostol na godfather yun eh. No. So, Si papa. Yan. meron talagang influensya ng Nicolaita sa mga churches na nakakalang sa term na bride. Alam niyo, progressive revelation na matutunan nila yung term na bride. Pero, nalimutan nila kung ano yung kanilang pinagsimulan. Nung lumabas sila sa denominasyon, anong ginawa nila? Pagka-Berean din. Hindi na ginagamit yung term Berean. Pero kung ano yung nangyari sa Berean, tinignan nila kung totoo yung sinasabi ni Pablo. Naniwala ko yung mga lumabas sa denominasyon at naniwala sa end-time message. Meron silang napatunayan na tama sa mensahe. May nakita silang mali sa pinanggalingan nila. Kaya lumakad sila sa dagdag na liwanag. Yung paglakad na yan, kailangan mo yung katangian ng pagkaberean. Kung wala kang ganung katangian, yung lakad mo, napasama ka lang, nahatak ka lang, nakidnap ka lang, sister. Hello. For Francis, di ba Berea is lugar? Tama? Berea is lugar. Yes, yan nakasulat sa Bible. Berean is tao. Pwedeng tao, pwedeng katangian. Bakit? Grammar na yan. Pag nilagyan mo ng letter N, characteristics na. So, characteristic ng bride. O, binanggit ko, ang characteristics ng bride, katulad ng characteristics na yun. Bakit? Ang bride, word bride, lumalago sa Word of God. Para ka lumago sa Word of God, hindi spoon feeding. Yung spoon feeding, pang baguhan yan, pang baby yan, pang sanggol yan. Pag na-convert ka sa denomination, na-convert ka kahit sa ibang end time, pwede spoon feeding. Hindi pwede habang buhay spoon feeding. Kung habang buhay spoon feeding, hindi ka na-born again, na-abort ka, na-tiyanak ka, hindi ka lumalaki. So, Yung sanggol na yan, 2 years na, sanggol ni Janice pa rin. So, yung Berean is characteristic ng isang tao.
Tama. Yung term na may letter N, kinukuha na natin yung characteristics. Kasi pinipilit ng iba, doon ka sa lugar, doon ka sa lugar. Hindi ko pinaglalaban, kaya pumunta ka sa Perea, ay mga Muslim, yung parang Hajj, yung pilgrimage. Hindi! O tinataas yung tao sa lugar. Hindi! Yung ginawa, yan din sinabi ng Bible eh. Yan din sinabi ng Bible. Anong term? Mararangal. Dahil. O bakit sila mararangal? Dahil dito. So one of the characteristic of Berea na tao is nagpo-prove all things siya. Hindi Oo. ba characteristic ng isang bride yan? Characteristic ng bride nga to prove all things. So bakit natin tinatanggihan yung salitang Berean na ang Berean naman is nakapaloob siya dun sa characteristic ng isang bride. Kaya tinatanggihan nga labag sa pamamalakad nila sa iglesia. Labag sa Nicolaitan ministry. Labag yan sa kinagisnan nila pamamaraan. Kaya nagre-revert sa term. Ang nagiging strategy na term, binibilang lang yung term. 10 seconds! Okay. 10 seconds na lang. 10 seconds. Kung ang Berean, Sige, pabitin na pag. kung ang Berean pa, kung hindi pa nagsaliksik ang Berean, makikita niya ba totoo? O, time na. Yung sinasabi kong repentance kanina, mahalaga. May kinalaman sa ignorance. May kinalaman sa word. Pag hindi siya kinalaman sa word, yan ang mangyari sa tao kung ayaw hindi related ang pagkaberean. Okay? Kasi bride, hindi na kailangan magsaliksik. Hindi ka pwede magsubo ng katotohanan, maliban mamamatay ka na parang magnanakaw. Pero may buhay ka pa dito sa mundo, yan ang manifestation mo. Kaya nagmamanifest ang pagiging word bride niya. Ang pag-manifest, hindi subo sa sinabi ng pastor. Ang pag-manifest ng word bride niya, nadala niya sa Bible, napatunayan niya, at umaabante siya sa liwanag, progressive na mensahe, hindi period, kundi comma, umaabante siya sa word at na-share pa niya. Okay? Napapatunayan niya sinasabi ng ibang tao, kaya niya maghanda ng sagot. Ngayon, merong repentance na hindi pagkaberean. Yung katulad ni Judas. Ano yung repentance ni Judas? Yung kasalanan sa laman. So kung nagrepent ka, hindi naman kinalaman sa ignorance sa word, ang repentance mo, impierno pa rin. Masakit. Masakit yan. Nagsisi na ako, tumigil sa sigarilyo, tumigil ako sa ganyan. Kalaman yun. Pero, hindi related sa word. Yung iba, nagsasabi na related word short. Pero Nicolaitan na supo. O tumanggap sa word. Si Pastor Alan Madera, mag-repent ka na. Repent, tanggapin yung sinasabi niya. Ngayon, hindi Nicolaitan na repentance yan, na repentance. Word din siya. Pero yung word na subo, tanggapin mo na lang, huwag ka na magtanong. Ito, subo ko na. Meron word din yan. Kaso, yan yung parang yung grupo ng INK, kay Kibuloy, yung iba pa. Pinapatay yung kakayahan ng tao magpatunay. Kung wala na silang patunay, basta kung ano sinabi na lang, yun na lang. So, repentance by the word din yan. Pero repentance by the word na sa Diyos, yung nga, hindi siya nakasalalay na lang dun sa sinasabi ng pastor. Nakatayo siya sa Word of God. Nakita na niya yung ebidensya sa Word of God dahil nakinig siya sa mga mensahero ng Diyos. Hindi yung mensahero ng Diyos nagkulong sa kanya na huwag na tumanggap ng unawa. 2 minutes! Okay, Brother Simon, tanong. Yung kausap po ba ni Pablo sa Acts 17:11, nari po ba silang ganap? Sinabi dun tumanggap, nagpabautismo. So, meron dun talaga inaring ganap. Ngayon, kung ikaw ay kaya mo patunayan ang bagay na yan, hindi mo gagawin, aariing ganap ka ba? Ang nababasa mo, inaring ganap, yung may pananampalataya. Pero anong klaseng pananampalataya? Kung buhay ang iyong pananampalataya, meron kang patas na pagkukuha ng ebidensya. At may honesty ka saliksik sa Word of God, at totoo ba ito o hindi? Ngayon, kung sinabi mo, hindi mo kailangan magsaliksik para maging bride.
At least sa puso mo, kahit gusto mo dahil magnanakaw, hindi na makasaliksik yan eh. Pero pag hindi namatay ang magnanakaw sa cross, magsasaliksik? Magsasaliksik! Hindi, sasama sa Bible study, magpapabautismo pa nga yan eh. So, sa puso mo yan, alam ng Diyos yun. Oh. So, ang issue rito, hindi kailangan, kung kaya mo, kailangan, sagot ko kanina eh, pinaliwanag ko na kanina eh. Sa abot ng kaya mo, gagawin mo. Yan ang makikita ng Diyos na pananampalataya mo. Dito bigay, oras mo pa rin. Magtatanong ka ba? Hindi ka magtatanong. Binigay ko sa iyo. Hindi ka muna. Wave. Tanungin kita. Sige, tanong mo na. Kasi oras mo rin yan. Isa lang, Francis. Sandali. Si Bal na magdi-decide. Oras ni Bal to eh. Si Bal magdi-decide kung pwede ka magtanong. Oras to ni Bal. Hello, Mike. Hello. Ito na gamitin mo. Hello. Ito. Huwag Yung oras ko na 5 minuto, bigay ko kay Brother Francis. Ano bigay yan? Gagamitin ko sa pagtatanong. Oo, gagamitin mo para sa ano. Pagtatanong. Kasi, Tuloy-tuloy lang. tatanungin lang kita, Brother Francis, no? Dito ba sa 2 Corinthians 5:17 na sabi rito, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Yes or no? Berean o bride? Permanent, yung sasabi ko eh. Yung sa dalawa. Hindi yes or no yan. Berean or bride. Both. Hindi yan isa sa kanila. Hindi rin yan yes or no. Both nga yan eh. Yes, both. Both. Okay. Sabi mo both ha, Berean at saka bride. Okay. Dito sa Revelation 21, verse 9. And there came unto me one of the 7 angels which had the 7 vials full of 7 last plagues, and took with me, saying, Come hither, I will show thee the bride, the lamb's wife. Yes or no? May Berean ba dito o bride na lang? Meron. Yes. Kahit walang nakasulat, yes ka pa rin. Kahit hindi nakasulat kasi hindi naman term eh. Okay, so nagdagdag ka, okay lang, sige. Isa pa. Na scripture. Revelation 19. Ande, dito na ako sa Revelation 22 verse 17. Revelation 22 verse 17. Sabi rito, and the Spirit in the bride say, Come. Yes or no? May Berean ba dito? Meron. At dadagdag ko meron kasing thunder, meron kasing unwritten word. Yun na yung part. Kasi hindi lahat lemma for letra nasa Bible. Pero alam mo, susod sa Bible. Nasa ibang part, hindi dun sa verse na hinahanap mo. Hindi dun sa part na So, sige, ang pinakasagot mo, dalawang sinagot mo may Berean. Kapag gabi rin. Ba't hindi nakita ni John? Alam mo, nakita ni John, pero hindi lahat sinulat niya. Sabi na, di ba? Alam mo yan eh. Write it not, di ba? Marami hindi maisulat. Kaya pumapasok yung thunder message, di ba? Alam mo yan eh. Sige, tatlong scripture na yun. Okay na ako sa tanong na yun. Ituloy mo na yun, 5 minuto na yan. Pastor Bal. Ay, hindi, ako na. Pastor Bal, payag ka na may ano? Ayan. Winake na niya yung time niya. Oras ko na. Okay. Bibigay ko ba sa akin 2 minutes mo? Hindi 7 minutes ako. O sino na yung tanong? May tanong ako. At least tinanggap na ni Pastor Bal na yung hindi nakasulat yung Berean pero nandoon. Hindi sinulat. Hindi ko tinanggap, siya ang tumanggap. You're putting words in his mouth. Ang tanong ko lang, ang bride ba ay Berean siya? Oo, may katangian siya Berean. Sa paanong paraan inaring ganap ang bride? Pwede, yan. Bago ko sagutin yan ha. Gusto ko lang bigyan kayo ng halimbawa. Pag nabasa, sinulat ni John bride. Hindi sinulat ni John believer. Pero totoo bang believer siya? Malalaman mong totoong believer siya kasi yan yung mga katangian ng bride. Okay, dito tayo. Paano siya inaring ganap? Parang ka na tunay nagsisi sa kamangmangan, may kinalaman sa word. Anong word? Di pagkaberean sa repentance. Ano yung
Ano yung repentance sa word? Ganito eh. May dumating sa harap mo, nagpapaliwanag siya ng bagay na hindi mo pa naiintindihan. Huhusgahan mo ba agad? Hindi sinabi ng propeta yan. Ang sabi ng propeta, check mo sa Bible, nagko-quote ba siya sa Bible? Kung yung ebidensya niya sa Bible, huwag mo agad hatulan. Ano yung espiritu ng denominationalism, sabi ng propeta? Yung loyalty nila sa denomination, kahit na tama pa yung sinasabi, walang kwenta yan. Pag hindi si Brother Francis. Walang kwenta yan. Kasi kami, Pag siya tatayo. So, hindi na sila word bright sa Bible. Kung ano lang ang imahe ng kanilang denomination, yun lang ang pakikinggan nila. Tamaan yung paksa na gusto, Sabat. Ay, pag Sabat, ang daming nagtatanong sa radyo. Tamaan mo yung Godhead, Trinity. Ang daming sa balista nagtatanong sa radyo. Tamaan mo yung 7 church ages, tikom na bibig nila. Hindi sila interesado pag hindi nila topic. Yan ang denominationalism. Pero kung ikaw ay kay Kristo, lahat ng nasa Biblia, hindi tinalaki ni Barbanam yung rivers of waters sa Ezekiel 47. Ay, nabanggit yung verse, pero hindi niya na dinitali. Kung dinitali mo, kung mahal mo si Kristo, excited ka dyan. Amen. Excited ka dyan. Pero kung hindi si Kristo mahal mo, ay hindi sinabi ng propeta yan. Tapos ka na. Yung tao ang sinunod mo, hindi si Kristo. May nagtaas ng kamay? Wala na. Tuloy, bar ready? Okay, tuloy ako ha. Buksan natin ang talata unti-unti. Alam niyo na yung Acts 2:36? Alam niyo na? Amen. Na dapat maalaman ninyo na pinako nyo sa krus. Hindi nila inalam. Men and brethren, what shall we do? Repent. Anong kinalaman ng repent sa Acts 2:38? Acts 2:36? Alamin nyo. Acts 17:11. May kinalaman ba sa ignorance ang nirepent ng taga-Berea? Meron. No assortment. Bakit ka lang sa Acts 17? How about yung ibang churches? Ginawa din nila yung nangyari sa Berea. Doon lang sa Acts 17, nasulat yung ganyang action. Sa ibang Bible verse na nagsisi yung nagsisi dito sa Corinto, hindi na nakasulat, pero dapat dumaan din sa ganun. Ano pa sa Acts 17 yung repentance from ignorance? 29. Meron pa dun sa yung Mars Hill. Anong verse yung Mars Hill? Check nga, verse 20 ba yan? To the unknown God, Him I declare, whom ye ignorantly worship, Him I declare unto you. Acts 17. Ignorante ka sa Diyos na yun. Acts 17, 29, 30. Sa 29, gumawa na rebulto. Hindi rebultong issue Sa dulo ng verse na yan, by man's device. So man's device, kahit hindi rebulto, kahit akala mo Trinity or what, or ano pang ibang Godhead mo. Sa verse 30, the times of this ignorance God winked at, but commanded all men everywhere to repent. Barbal, yung nag-repent na yun, bright ba yun? Hindi ko lang sa'yo, bro. Sige. Mabubulaan ko kaya yung Acts 17:30, commanded all men everywhere to repent. Yung nag-repent yan, part of the bride yun. Magiging bride yun. Kasi pag nag-repent sila, saan sila nag-repent? Sa ignorance. Sa ignorance. Kung sa kaya ng puso mo, saliksikin, gagawin mo. Hindi natin pinag-usapan yung mga bulag, yung mga walang kakayanan, yung napako sa krus agad. Birmingham. Di ba si Pablo, i-recognize niya mga taga-Berea, may attitude sila ng pagka-Berean. Ngayon, sa second church ages hanggang dun sa sixth church age, sila ba ay Berean? Sa seven church ages, yes or no ka muna. Tapos may yung pinakatanong ko sa propeta. Tinatanong mo kung may Berean sa church ages. Meron. Okay, next. Si Brother Branham, nagtuturo ba siya ng attitude na kailangan saliksikin mo? Meron. Naaring ganap si Brother Branham? Inaring ganap siya. Okay. Bride ba siya? Part ng bride. So yung bride, inaring ganap?
Oo, Pero Berean yung bride na yun. oo nga. Okay. Ang gusto ko sabihin, bago ka ariing ganap, ilang 15 seconds? Bago ka ariing ganap, kailangan mag-manifest sa'yo yung word bride. Ang manifest, hindi spoon feeding yan. Kailangan mag-mature ka. Wise virgin tawag dyan. Is deleted, hindi na binanggit. Kasi bride na lang talaga ang pwedeng pumasa Pwedeng magsaliksik ang tao, buong buhay niya, pero hindi ibig sabihin ligtas na yon. Maraming taong nagsasaliksik, mga archaeologists, sinasaliksik ang buong mundo. Andyan pa yung mga Ng 7 to 7:30, testimony report nyo na lang yung sinabi ni Pastor Val. Tanong. Next time. Kasi alis na. Akala ko kasi ang topic, Okay. Ito yung huli tayo. Kukonclude ko lang. Kunwari, hindi nakasulat doon sa pinipili mong verse. Kunwari, doon sa Revelation, wala naman nakalagay doon na approve all things. It doesn't mean hindi siya nagpo-prove all things nung nasa lupa siya. Okay? Yan lang ang sagot ko. Yung sinasabi nilang dagdag, hindi siya sa lungat. Meron kayong pinapaliwanag na hindi naman letra por letra nakasulat sa Bible. Sigarilyo, okay? O kaya, iba pa. Ang sinasabing dagdag, yung sa lungat, yung sa Revelation 22 na huwag ka magdadagdag o magbabawas. Yung dagdag, yung sasalungat sa nakasulat. Ano yung magbabawas? Pag binawasan mo ang instruction, tingin ko bawas yan kung hindi mo na kailangan magsaliksik, bawasan na yan. May binawasan ka sa gusto ipagawa ng Diyos. So ito ang conclusion ko para mag-revert na tayo sa testimony at chronicle report, no? Testimony. Iba naman. Marami sa term ni Pastor Val na galing sa message, sang-ayon ako, pero hindi siya sa lungat. Lumiliwanag lang anong dapat mong gawin bilang believer, bride believer. Okay, yan lang po.